Megan's point of view. Kasalukuyan akong nasa hardin ng hasyenda at katatapos lang magtanim ng panibagong bulaklak. At nang marinig kong sigaw ng tawag sa akin, ay halos mapatalon ako sa gulat dahil sa pagkatulala sa mga bagong tanim. Agad naman akong tumakbo patungo roon. Nailani, bakit ho? Nakakatakot naman po kayo sa pagtawag. Reklamo ko't pinunasan ng pawis sa noo gamit ang kamay. Naku ka, Megan! Kanina ka pang hinahanap ng senyora, sabi sa akin ni Nailani. Mabilis akong nagpaalam sa kanya at pinuntahan kung nasaan si senyora. Ano ho yun, senyora? Magalang na tanong ko nang makalapit sa donya. Pakiayos ang kwarto na nasa pangatlong palapag, iyong nasa gitna. Utos sa akin. Agad akong ngumiti at tumango. Mukhang may paparating tayong bisita, senyora. Magiliw na komento ko na siyang ikinangiti ng donya. Darating ang apo ko. Sa wakas ay muli na siyang bibisita sa akin. Malawak ang ngiti na sagot nito sa akin. Tumangutango naman ako dahil sa sayang narinig na balita mula sa senyora. O sige po, aayusin ko na po. Paalam ko bago nagtungo sa hagdan patungong ikatlong palapag. Ngunit agad ring bumalik sa ibaba nang maalala kong kailangan ko pa palang kumuha ng panlinis. Nang makakuha ay saka na ako umakyat ng hagdan at nang makarating sa ikatlong palapag ay tinungo ko ang nasa gitnang kwarto. Pagkabukas ng pinto ay tumambad sa akin ang maganda at maaliwalas na maluwag na kwarto. Kulay dark gray at white ang kulay ng kwarto na napakalaking tignan. Hindi naman marumi. Nakangusong sabi ko bago ibinaba ang mga gamit na panlinis. Napatingin ako sa bedside table at natigilan nang may makitang picture frame doon. Naku po, bakit may napakapoging nilalang dito? Mahinang bulalas ko sabay takip sa bibig. Natigilan ako tila parang may nagliliparang paru-paro sa aking tiyan nang makita ang itsura ng taong nasa larawan. Ang pugi! Napapatiling dagdag ko pa at pinaypayan ng bahagya ang sarili gamit ang kamay. Mukhang yummy dahil hot. Namumulang pagkausap ko sa sarili. Sinampal-sampal ko ang sarili bago ito ibinalik sa dati. Sinimulan kong tanggalin ang bedsheet at punda. Mamaya ko ito papalitan pagkatapos maglinis. Wala namang gaanong alikabok kaya't mabilis akong natapos. Bumaba na ako mula sa ikatlong palapag. Hindi ko na naabutan sa sala ang senyora. Mukhang umalis na ito o lumipat ng ibang pwesto para tambayan. Nailani! Tawag ko sa matanda nang makita ko itong papasok ng mansyon. Tapos na akong maglinis kaya't bala kong magpaalam na umuwi muna sa bahay. Pwede po ba akong umuwi saglit sa amin? Magpapalit lang po ako at maliligo. Baka po mamayang tanghali na rin ako makabalik. Magalang kong sabi na hindi nawawala ang ngiti. O siya sige, basta't bumalik ka bago magtanghali. Kailangan mong tumulong sa pagprepara ng pagkain sa mesa para sa tanghalian. Bilin sa akin ng matanda na agad kong tinanguan. Pagkatapos ay saka ako nagmamadaling lumabas ng mansyon. Kinuha ang bisikleta at lumabas ng hasyenda. Alaric's point of view. Ang araw na ito ay akala ko isang normal katulad ng nakasanayan ko. Ngunit ito pala ang araw ng alis ko sa syudad. Thank you po, attorney. Buong pusong pasasalamat ng ginang sa akin. Katatapos lang ng hearing at naipanalo ko ang kaso. Tipid ng ngiti lamang ang tugon ko bago nagpaalam at umalis. Ngayon naman ay kailangan kong pumunta ng kumpanya para ito naman ang sunod na asikasuhin. Hindi lang ako basta isang abogado. Isa rin akong sikat na bilyonaryo dahil sa aking kumpanya at negosyo. Hindi rin may tatangging pinagkakaguluhan ng mga kababaihan dahil sa aking kagwapuhan at kakisigan. Halos nasa akin na ang lahat. Hindi sa pagmamayabang ngunit meron pang kulang na matagal ko nang hinahanap at hinihintay. Sa opisina ay agad akong sinalubong ni Jace, ang aking sekretary. Pinili ko na lamang ang lalaking sekretary dahil kapag babae, umuuwi lang sa paglalandi sa akin at hindi nagagawa ng tama ang trabaho. Inabot ng sekretary ko ang isang envelope. Kinuha ko ito bago pumasok sa loob ng aking office. Agad ko itong binuksan nang makaupo. You better hide or I hunt you down.
You'll pay for what you did. Pagbabasa ko sa nakasulat sa papel na nasa loob ng envelope, ang tinta na ginamit ay kulay pula. Napahilamos ako sa sariling mukha gamit ang kamay. Ilang araw na ba akong pinadadalhan ng death threat? 1? 2? Well, pang-4 na. Kailangan kong gumawa ng plano para matugis kung sinong nasa likod nito. Kung hindi ko ito maayos ay maaari itong sumira sa akin. Megan's point of view. Emergency kaya't kailangan kong umuwi dahil ngayon dumating ang period ko. Shucks! Sana wag kang sumakit. Pagkausap ko sa sarili habang binibilisan ang pagmamaneho ng bisikleta. Meron akong kasalubong na sasakyan, isang magarang kotse. At dahil maputik nang mapadaan nito sa gilid, ay nagsitalsikan ng mga putik at natalsikan ako. Nagsalubong ang mga kilay ko't kumulo ang dugo ko. Hoy! Sigaw ko ngunit tuloy-tuloy lang sa pagmamaneho ang kotse. Animong walang naargabyado sa bilis ng pagmamaneho. Wisit na driver yun? Maflat sana yung gulong mo. Pabulong kong asik. Mabuti na lang at nakita ko ang plate number at natandaan ang itsura ng kotse. Humanda siya sa akin kapag nakita kong sasakyan na yun. Mala-impact akong bulong sa sarili bago ngumisi. May binabalak na kalokohan. Nang sa wakas ay makarating na ako sa sariling bahay, ay pagod akong bumaba sa bisikleta at pumasok sa loob ng bahay. Simple lang ang bahay na tinitirhan ko ngunit napakahalaga para sa akin. Ito ang bahay na iniwan sa akin ng mga magulang ko noong nabubuhay pa lamang ang mga ito. Dito kami nakatira noon, nang masaya at sama-sama. Iwinaglit ko ang alaalang yon bago bumuntong hininga. Tiningnan ko kung may stocks pa ako ng napkin. Bakit ba ngayon ka pa naubusan? Naiinis kong sinabunutan ng sarili. Lumabas ako ng bahay at tinungo ang pinakamalapit na tindahan. Pabili! Pabili! Sigaw ko para marinig. Ang kaso bingi ang may-ari ng tindahan. Pabili nga po! Sigaw kong muli. Kapag talaga nakuha kong bonus kay Doña Vargas, ay magpapatayo talaga ako ng sarili kong sari-sari store. Ano yon? Salubong ng tagatinda. Pabiliw ako, napkin 3 yung sister with wings. Maangas kong sabi ngunit medyo mahina dahil baka may makarinig at may mga tambay pa namang lalaki hindi kalayuan sa pwesto ko. Ano yun? Nor cubes? Ilan? Tanong ng matandang tindera. Dahilan para mapahilamos ako sa sariling mukha at pinigilan ng sariling sakalinto. Matagal-tagal na rin akong nagtitimpi sa tindahang ito eh. Nang makauwi sa bahay at sa wakas ay nakabili na ng napkin, ay agad na akong naligo at nagbihis. Nilabhan ko rin muna ang damit na ginamit dahil na rin may tagus ang aking kulay itim na jogging pants. Nang matapos sa gawain ay saka na ako umalis. Pakanta-kanta habang nagbibisikleta patungong pabalik sa hasyenda na aking pinagtatrabahuhan. Inabot ng 5 minuto bago ako nakarating. Saan ka ba nagpuntang bata ka? Kanina ka pang hinahanap ni Lani dahil tanghalian na. Salubong sa akin ni Mang Kanor. Nginitian ko lamang ang matanda at tumatakbong pumasok sa loob ng mansyon. Aray! Reklamo ko't napasapo sa aking noo dahil ito ang napuruhan sa pagkakabunggo ko sa pader. Dahil sa pagmamadali ng palikuna ko ay hindi ko nakita ang nasa harapan. Pesting pader haharang-harang! Dagdag ko pang reklamo. Hindi ko alam na isa na pala akong pader. Baritonong boses na sabi ng isang lalaki na siyang dahilan para ikaangat ng paningin ko. Ano? Namimilog na mga matang tanong ko sa kaharap. Hindi pala pader. Mahinang bulong ko sa sarili. Shucks! Napasampal ako sa sarili at pinakatitigan ng pinagkamalan kong pader. Sinipat ko pa ng tingin ang kabuuan nito. Staring and eye-raping me is punishable by law. Seryoso ang pagkakasabi ng lalaki ngunit may mapaglarong ngisi ang labi nito na siyang ikinairita ko. Utot mo! Anong eye-raping ka dyan? Yabang ah! Namumulang pisngi ko itong inirapan. Napahalakak ang lalaki bago may ngiting naglahad ng kamay sa akin. By the way, I'm Alaric.
Pasimple kong muling sinipat ang kabuuan ng lalaki. Ako si Megan. Ani at hindi tinanggap ang kamay nito bago tinalikuran at iniwan si Alaric. That's rude, but I like it. Dinig kong pahabol na sabi ni Alaric. Saan ka ba nagpuntang bata ka? Ang tagal mo! Mahina ngunit paasik na bungad sa akin ni Nailani pagkarating ko ng kusina. Sorry nanay. Pinikit-pikit ko pa ang mga mata. Nagpapaawa ngunit ismid lang ang tinugon sa akin ng matanda. Ihanda mo na itong mga iniluto. Ilagay mo sa mga lalagyan at ilalagay natin sa hapag ng mga Vargas. Nagmamadaling utos sa akin ni Nailani. Ang mga katulong ay aligagarin sa paglalagay ng plato doon sa hapag. Agad naman akong tumalima upang sundin ang utos ng matanda. Mabilis ngunit maingat ang aking kilos. Nang maiayos namin ang mga pagkain inihanda ay napangiti ako sa kinalabasan. Gaano ka namang katagal dito, Apo? Dinig ko ang masiglang boses na tanong ng senyora sa kausap. Agad na napabaling ang tingin ko sa kadarating lang na senyora. Hindi ito mag-isa. Hindi ko pa po alam, mamita. Pero for sure magsistay ako rito ng medyo matagal. Ngumiti ang lalaking kausap ni Doña Vargas na siyang halos ikaluwa ng mga mata ko na mapagsino ang lalaki. Palihim akong tumabi sa isang katulong. Manang, sino yung lalaki? Mahina ang boses kong tanong. Naku, hindi mo ba alam na yan ang nag-iisang apo ng senyora? Mahina ring tugon sa akin ng pinagtanungan. Apo? Siya yung bisita? Akala ko bagong guard. Bulalas ko na medyo may kalakasan dahil para mapatingin sa akin ng senyora at ang lalaking si Alaric na ngayon ay nakangisi na sa akin. Anong problema, Megan? Balik na tanong sa akin ng senyora. Agad naman akong umiling at ngumiti na tila nauwi sa pagniwi dahil sa hiya. Saka malas-malas ang pagkakataon, magiging boss ko pa pala ito. At dahil wala namang iutos sa akin tahimik na akong umalis sa hapag at nagtungo sa kusina. Oh, kamusta Megan? Nagustuhan naman ba ng senyorito ang mga pinaluto ng senyora? Tanong sa akin ni Nailani nang makarating ako sa kusina. Maayos naman po. Mabuti naman. Pihikan pa man din niyang si Senyorito Alaric. Maarte palang damuhong yun. Mahinang ismid ko ngunit nang makita ang kunot noong si Nailani, ay agad akong ngumiti. Tignan ko po muna ang mga halaman at may bago rin po akong itatanim. Walang kasing tamis ang ngiting sabi ko. O siya sige. Pagkatapos mo dyan ay bumalik ka rito para kunin ang listahan ng mga igo-grocery. Wala akong oras, kaya't ikaw na lang ang mamili. Sabi sa akin ni Nailani. Tumango na lang ako't umalis para pumunta sa gilid na bahagi ng mansyon kung nasaan ang mga bulaklak na aking mga pananim. Nang nasa hardin ay napabuntong hininga na lamang ako sa naabutang mga pananim. Ano ba naman yan? Bakit kayo natutuyot aking mga babies? Dinidiligan ko naman kayo Reklamo ko habang nakapamewang sa harapan ng sunflower na malapit ng malanta. Buti pang cactus, kahit hindi ko diligan, tayong-tayo pa rin at buhay na buhay. Napapakamot sa ulong sabi ko. Silly woman. Halos mahulog ako sa aking kinauupuan nang marinig ang bariton at pamilyar na boses. Nang harapin ko kung sino ang damuhong ng gulat, ay agad na nagkasalubong ang pareho kong kilay. Hoy! Ikaw! Ba't ka ba nanggugulat? Hysterical kong reklamo. What? Hindi kita ginulat. Sasabihin ko lang sana na talagang kayang mabuhay ng cactus kahit walang tubig dahil hindi sila natutuyot. And to tell you, I am your boss's grandson. So stop yelling at me. Napakagatlabi ako't nag-iwas ng tingin. Sige po. Tipid kong sagot at bahagyang yumuko bago ibinalik ang atensyon sa ginagawa. Kalaunan ay natigilan ako sa ginagawa ng may maalala. Teka nga, ba't ka ba nandito? Kanina lang nasa hapag ka, senyorito. May diing sabi ko sa huling sinabi. Tss! The mayordomo said ikaw ang naatasang pumunta ng bayan para mag-grocery. At dahil gusto kong pumunta ng bayan ay sasamahan mo ko. Seryosong sabi ni Alaric sa akin. Animong nagdedemand pa dahil sa tono ng pananalita nito.
Ano po? Halos pasigaw kong tanong. Kinamanong ka nalang magpasama. Senyorito, wag po sa akin. No, I already told Mamita that I will come with you. Stranger ka palang sa akin pero feeling close ka na. Mahinang bulong ko sa sarili bago tinalikuran si Alaric na mukhang narinig ang bulong ko. Dahil kalaunan ay humabol din ito at pareho kaming sumakay sa van bago nagpahatid sa driver at magpapasundo na lamang sa oras na mag-text ako. Nasa palengke na kami at namimili ng lulutuing ulam para mamaya. Dahil bukod sa mag-grocery, kailangan ko ring mamalengke. Taong gubat ka ba, senyorito? Hindi makapaniwalang tanong ko sa kasamang si Alaric. Of course not. I just don't know what kind of fish is this. Sagot ni Alaric habang inosenteng nakatingin sa isdang hawak ko. Maya-mayang tawag sa isdang to. Ngayon, alam mo na ba, senyorito? Pinigilan kong sariling mapaismid at ngumiti na lamang. Oh, okay. Now I know. Napapatangong sabi pa ni Alaric. Nang ilibot kong paningin sa paligid ay napaismid na lamang akong muli. Bakit bang daming nakatingin? Inis kong bulong sa sarili. Dinudubog ng tingin ang lalaking katabi ko. Simula pa lang na umapok ang mga paa nito sa palengke. Manong, pabili ako ng 2 kilong bangus at 2 kilong karne ng baboy. Sabi ko't ibinaba ang hawak na isda para kunin ang perang inipit ko sa strap ng aking bra. What the? Bakit nandiyan sa loob ng damit mo? Is that even possible? Bulelas na tanong ni Alaric sa akin. Ngumisi naman ako. Teknik ng maangas yan, senyorito. May pagmamayabang kong sabi. At saka kung ayaw mong manakawan, wag na wag kang maglalagay ng wallet sa bulsa mo. Oh, now I know. Thanks for the info. Si Alaric ang may hawak na mga pinamelengke. Dahilan para wala akong dala ni isa. Maliban lang sa sukling na tira sa ibinigay ng mayordoma sa akin. Sure ka ba, senyorito, na ayaw mong tulungan kita? Alanganin kong tanong. Kaya ko namang magbuhat. Yeah, I can handle this. Anyway, I don't have a number ni Manong. Sabi ni Alaric nang makalabas kami sa palengke. Na-text ko na siya kanina, parating na yon. Sagot ko at segundo lang ang hinintay, nandyan na ang sasakyan. Sa biyahe ay naging tahimik kaming pareho na mas maganda. Nang makarating kami sa mansyon, si Manong nang nagdala ng mga pinamili namin. Nagkahiwalay na rin kami ni Alaric. Nailani, ito po ang sukle sa ibinigay ninyong pambili. Sabi ko't inilahad ang sukle. Itabi mo na yan, Megan. Nga pala, kamustang senyorito? Balita ko sumama to sa'yo. Usisa ng matanda sa akin na siyang ikinangiwi ko. Maayos naman po, nakabalik po siya ng buo. Sagot ko't nagpaalam ng aalis. Pwede na akong umuwi dahil maggagabi na naman. Tinungo kong kinaroroonan ng aking bisikleta at saka umalis ng hasyenda para umuwi sa sariling bahay. Kinaumagahan ay namimilipit ako sa sakit ng aking puson. Aray ko! Mahinang reklamo ko. Halos maiyak. Pesting puso naman kasing sakit-sakit Kinakailangan ko ng bumangon dahil kailangan ko pang mamasukan sa hasyenda. Mag-aalas 9 na nang makarating ako sa hasyenda. Panigurado ay sisigawan ako ni Nailani. At sana lang hindi ako hinanap ni Senyora. Sa bukana pa lamang ng mansyon ay bumungad na sa akin ng Senyora. Megan, saan ka galing? I've been waiting you. Seryosong pahayag ng Senyora ngunit hindi naman mukhang galit. Pasensya na po, Senyora, at natagalan ako sa pagpunta. Inaatake kasi ako ng dalaw ko. Nahihiyang sabi ko't napayo ko. Mahina namang natawa ang Senyora na siyang ikinangat ko ng tingin. It's okay, Megan. Hinihintay kita dahil maipapakiusap sana ako sa'yo ngayong araw. Ano po ba yun, Senyora? Nakaabang na tanong ko. Gusto ko sanang ipasyal mong apo kong si Alaric sa hasyenda o maging sa buong lugar natin. Nakangiting sabi ng Senyora sa akin na ikinaawang ng labi ko. Ibig pong sabihin makakasama ko siya? Lutang kong tanong na ikinatango ng Senyora. Hindi ako makatanggi o makapagpalusot
dahil mismong senyora na ang kumausap sa akin. O sige po. Ang ngiti kong peke ay nauwi na sa ngiwi. Wala akong nagawa kung hindi ang sumunod. At sa huli, natagpuan ko na lamang ang sariling kasama si Alaric habang pinapasyal ito sa hasyenda. It's still the same as before. Ang kaibahan lang ay mas gumanda ngayon at nag-upgrade. Nakangiting sabi ni Alaric habang nakatanaw sa bukirin ng kanilang hasyenda. Akala ko ba, senyorito, ako magtuturo sa'yo? Bakit parang ikaw ang nagtuturo sa akin? Hindi makapaniwalang tanong ko at pinagkrus ang braso sa tapat ng aking dibdib. I lived here before kaya alam ko. Pero hindi naman lahat. Bring me to the place here na hasyenda na pinagmamalaki mo. Kalmadong tugon sa akin ni Alaric. Hindi kagaya kahapon. Animong parang taong gubat sa kainusentehan. Ngayon ay para na itong maraming alam. Natahimik naman ako sa sinabi niya. At nang may maisip na lugar ay napangiti ako. Alika, dadaling kita sa lugar kung saan babalik-balikan mo rito sa hasyenda. Mapagmalaki kong sabi at basta na lang hinila si Alaric. Nang makarating kami sa bandang dulo ay may mga sangat mga kahoy nang nakaharang. Kaya ito'y tinanggal ko at pagkatapos ay muli ko na namang hinila si Alaric. Saan mo ko dadalhin? Nauubusang pasensya na tanong ni Alaric sa akin. Nasa malayong parte na kami ng hasyenda at likod bahagi rin ng mansyon. Tiis lang, malapit na. Nakangiting sabi ko kahit na iniinda ko na ang sakit ng puson. Nang sa wakas ay makarating kami, hinihingal akong huminto sa pagtakbo at ganun rin si Alaric. Hindi ko man lang namalayang tumatakbo na pala ako habang hila-hilang lalaki na nakisabay na rin sa pagtakbo ko. Tada! Welcome sa mini forest ng hasyenda. Malawak ang ngiti kong sabi habang nakalahad ang kamay sa tinutukoy. Nang lingunin ko si Alaric ay kitang-kita ko sa mga mata nito ang pagkamangha. Ang mini forest na tinutukoy ko ay merong batis na walang kasing linaw. Ang mga puno sa paligid ay mas nagpadagdag sa relaxing ng paligid. May mga bulaklak din sa paligid na natural na nakatanim. Wow! This is paradise. Puno ng pagkamanghang sabi ni Alaric. Napailing na lamang ako at muling hinila ang lalaki. Dinala ko ito sa malaking tipak ng bato at doon kami parehong umupo. Hindi mainit dahil sa mga punong nagbibigay lilim. Alam mo bang ako palang nakakaalam nito? Hindi ko lang alam kung alam din to ni Senyora. Pero wala pang tauhan ang nagagawi rito. Kwento ko. Then, why did you bring me here? Tanong ni Alaric at nilingon ako. Dahilan para magtama ang mga mata namin. Ewan ko. Sabi mo kasi dalhin kita sa lugar na ipinagmamalaki ko rito sa hasyenda. Iwas tinging sagot ko. Ang ganda rito. I like it. If Mamita will find out about this, sigurado akong sisirain niya ito hanggang sa hindi na maganda sa paningin niya. Natatawang sabi ni Alaric na ikinabalik ng tingin ko sa kanya. Bakit naman? Nagtatakang tanong ko. Because she hates like this. Nagpapaalala to kay Lolo. Simpleng sagot ni Alaric. Kaya itago natin to sa kanya. Nakangiti itong tumingin sa akin na agad ikinaiwas ng tingin ko upang hindi masalubong ang kulay chocolate nitong mga mata. Naging tahimik kaming pareho habang nakatanaw sa paligid. Bakit ka nga pala nandito? Sa mahabang panahon ko dito sa hasyenda, ngayon lang kita nakita. Pambabasag ko sa katahimikan. Gusto ko lang magbakasyon. Tipid na sagot ni Alaric. Animong may iniiwasan. Kung ganun, paniguradong masusulit mong bakasyon mo. May ngiting sabi ko habang nakatingin sa 2 ibon na nagliliparan sa tabing batis. How did you become my lola's katiwala? Biglang tanong ni Alaric. Pag-iiba ng usapan. Pumulot ako ng bato at saka itinapon sa batis. Malayo ang narating nito. Dating namamasukan si Mama dito sa hasyenda. At nang mawala sila ni Papa, ako na ang sumunod na namasukan bilang katiwala. Napatango si Alaric sa sinabi ko at hindi na nagtanong pa tungkol doon. Nag-aaral ka pa ba? Tanong muli ni Alaric. Para bang ayaw sa katahimikan naming dalawa. Hindi na. Nag-stop ako nung mag-first year na ako sa kolehiyo.
Sagot ko na para bang wala lang yun sa akin. Ikaw, duda kung hindi na. Ano ka sa syudad? I'm a freaking annulment attorney and a billionaire. Pagmamay-ari ko ang sikat na kumpanya sa wine industry. Did you heard about the H. Vargas Industry? That's my company. Nandyan ang iba't iba kong negosyo. Hotels, resorts, and wine. May bahid ng ngiti na sabi ni Alaric. I'm proud dahil galing lahat yun sa paghihirap ko. Napatangu-tangu naman ako. Kung ganon, afford mo naman sigurong magbakasyon sa ibang bansa. Bakit dito pa? Nanlikot ang mga mata ni Alaric dahil sa tanong ko. Well, sayang ang pera. Masyadong mahal. Pagkakakong natawa at hindi makapaniwalang tumingin sa lalaki. Seryoso ka dyan, senyorito? Ang yaman-yaman mo pero kuripot ka naman. Ang huling sinabi ko ay pabulong na lamang. Hey, hindi ako kuripot. Tanggi ni Alaric na mukhang narinig ang sinabi ko. Sadyang pinahahalagahan ko lang ang perang pinaghihirapan kong kitain. Okay po, senyorito. May bahid ng pagkasarkastikong sagot ko. Dahilan para makatanggap ako ng matalim na tingin ng lalaki. Tsk! Ismid pa ni Alaric bago itinuon ng atensyon sa paligid. Tumayo na ako. Tara na! Lalabas naman tayo ng hasyenda. Talaga? May pagkasabik na tanong ni Alaric. Oo nga, senyorito. Iniiwasan kong mapaismid sa lalaki at nauna na lamang tumayo at naglakad. Wait! Pigil ni Alaric sa akin ay kinatigil ko't nilingon ito. You have a red stain on your lower back. Anito't nag-iwas ng tingin sa akin. Agad na nag-init ang pisngi ko't mapagtanto ang sinasabi nito. Kahihiyan! Mahinang asik ko sa sarili at tumakbong papalayo at pauwi sa aking bahay. Ramdam ko naman ang pagsunod sa akin ni Alaric dahil sa sunod-sunod nitong pagtawag sa pangalan ko at pinahinto ako nito sa pagtakbo. Ayaw ko itong lingunin dahil sa labis na kahihiyang nararamdaman para sa sarili. Hanggang sa lumipas ang 3 araw ay iniiwasan ko pa rin to. Natatakot na magtagpo ang aming landas. Shucks, nandyan siya. Mahinang pagkausap ko sa sarili bago nagtago sa pader upang hindi ako makita ni Alaric. Nay, did you see that girl? I mean, Megan? Mukhang hindi na rin nakatiis si Alaric dahil nang makita nito si Nailani ay tinanong niya pa ito. Yung babaeng malaki ang bunganga at hindi kaseksihan. Hindi rin naman kagandahan. Paglalarawan ni Alaric sa akin na mukhang nakita na ako at pinaparinggan lamang. Hindi ko maiwasang mainis kaya't umalis ako sa pinagtataguan at umalis. Palabas ng mansyon para tumungo sa garden. Lokong yun, kung makapagsalita. Pasalamat siya, boss ko siya. Palatak ko nang makarating sa hardin. Umupo ako sa bench at nagpapadyak sa inis. So nandito ka lang pala. Halos mapatalon ako sa gulat nang marinig ang baritonong boses na yon. Ngunit agad ring bumalik ang inis ko nang mapagsino ito. Anong kailangan mo, senyorito, sa isang kagaya ko na malaking bunganga at hindi kaseksihan at hindi rin kagandahan? Magalang ngunit may diing tanong ko kay Alaric. Wala naman. Ilang araw mo na kasi akong iniiwasan. Kaya gusto lang kitang palabasin sa lungga mo. Nakangising sagot ni Alaric sa akin na ikinainit ng ulo ko. Hindi kita iniiwasan, senyorito. Tanggi ko at nag-iwas ng tingin. Yeah. Pangaasar pa nito na ikinatalim ng tingin ko bago umiwas ng tingin kay Alaric. Tumayo ako para sana umalis na lang ngunit bago pa man ako makahakbang paalis ay nahawakan na ni Alaric ang aking braso. Dahilan para matigilan ako. Don't go, may utang ka pa sa akin. Seryosong sabi nito habang diretsyong nakatingin sa mga mata ko. Ano naman yun, senyorito? Gusto kong sampalin ng sarili nang mautal ako. Ngumiti si Alaric. Hindi mo pa ako naipapasya sa labas ng hasyenda. At nang nasa labas na kami ng hasyenda, ay para bang ako ang ipinapasyal ni Alaric dahil mas nangunguna pa ito sa paglalakad kesa sa akin. Seriously? Wala na bang mas maibabagal pa yung paglalakad mo? Tanong ni Alaric nang lingunin niya ako na nahuhuli sa paglalakad. Napakabilis mo kasing maglakad, senyorito. Nakangiting sabi ko na nauwi sa pagngiwi.
Hindi ko kasi ito masabayan. Ang bilis ng lakad nito. Idagdag pang mahahaba ang bias ng lalaki. Tumigil naman sa paglalakad si Alaric at hinintay ako. Ano nga palang pangalan ng barangay? Tanong kalaunan ni Alaric habang sinasabayan ako sa paglalakad. Asin, tipid na sagot ko. What? Asin? Assault? Hindi makapaniwalang tanong ni Alaric. Are you freaking kidding me? Minumura mo ba ako, senyorito? Asin nga kasing pangalan nitong barangay natin. Maniwala ka na lang po. Nagpipigil ang inis na sabi ko rito. Okay, I just can't believe. Hindi nito napigilan ng pagtawa matapos tumahimik. Diyan ang basketball court. Malamang, diyan ginaganap ang liga o madalas tambayan ng mga tao. Wala namang magandang pasyalan dito sa barangay. Oh, that's boring. Tugon ni Alaric sa akin. Nagpatuloy kami sa paglalakad at muli itong nagtanong sa akin. Napansin ko lang, hindi ka tumitira sa mansyon, hindi ka gaya ng ibang mga maids. Saan ka pumupunta after work? Usisang tanong ni Alaric. Umuuwi ako sa bahay ko. Really? Pwede mo ba akong dalhin doon? Umaasang tanong ni Alaric sa akin. Malamang hindi. Stranger ka kaya't hindi kita pwedeng dalhin doon, senyorito. Nakangiting sabi ko't naunang maglakad. Am I still a stranger to you? That hurt? Umarte naman itong kunwaring nasasaktan. Dahilan para lihim akong mapairap. Ngayon lang ako nakakita ng may saltik na attorney. Tanong lang ha, naipapanalo mo ba yung mga kaso mo? Pangaasar na tanong ko. Kahit papano ay napapalapit na rin kami. Hindi ko mapigilang magtanong dito ng ganon. Patuloy kaming naglakad. Mabuti na lang at makulimlim. Hindi mainit. Of course, palaging panalo ang kaso ko. May pagmamayabang na sabi nito. Kaya rin kitang ipanalo. Sabi nito, sabay kindat sa akin. Napangiwi naman ako sa pagmamayabang nito. Huwag kang pa-fool, senyorito. Joker ka rin pala eh. Hindi naman. Nakasimangot na sabi nito na ikinangiwi ko. Anyway, dahil wala namang magandang pasyalan dito sa barangay, bakit hindi na lang tayo sa bayan? Dahil sa swestyon nito ay pumayag ako dahil sang-ayon naman akong walang magandang pasyalan talaga sa amin. Nang makarating kami sa tapat ng sasakyan na pagmamay-ari daw nito ay halos mag-usok ang ilong ko. Sa'yo tong sasakyan na to? Halos pasigaw na tanong ko nang makita ang pamilyar na sasakyan. Yes! Proud na sagot ni Alaric na mas ikinausok ng ilong ko sa inis. Kung ganon, ikaw pala senyorito yung damuhong mabilis na nagmaneho at tinasikan ako ng mga putek. Palatak ko habang nakangiti ngunit sa loob-loob ko ay gusto ko ng pagsisipain ng sasakyan, maging ang may-ari nito. Oh! So ikaw yung nakabisikleta nun? Gulat na tanong sa akin ni Alaric. Sa inis ko ay binatukan ko na ito. Opo, mahal na senyorito. Sarkastikong sabi ko at pabalyang binuksan ng sasakyan bago pumasok sa loob ng may ngiti pa rin. Hey! Sita sa akin ni Alaric. Ngunit sinarhad ko lang ito ng pinto saka nagpanggap na parang walang ginagawa. Umikot ang lalaki at sumakay sa driver's seat. Don't do that to my car again. Baka magasgasan o masira. Hindi ako sumagot at nanatili sa labas ang tingin. Sa mga lumipas na araw ay mas nagiging malapit kami ni Alaric at hindi ako natutuwa sa nangyayari. Bakit? Dahil ayokong ma-attach. Mahirap umasa at maiwan. Nga pala, senyorito, baka hanapin ako sa hasyenda. Hindi tayo nagpaalam eh. Sabi ko nang maalalang basta na lang akong umalis kasama si Alaric. Hindi ka nila hahanapin. You're with me. Tugon naman ni Alaric bago itinuon ang atensyon sa daan. Naisip ko lang, for sure may girlfriend ka. Kung bakasyon to, bakit hindi mo naman kasama? Saglit akong nilingon ni Alaric bago ibinalik ang tingin sa kalsada. I don't have a girlfriend. Mas magandang makipag-flings. Napangiwi ako sa sagot nito. Napakatino mo pala. Punong-puno ng sarkastiko kong sabi. Oh, thank you.
Nakangiting tugon ng lalaki na ikinainis ko. Dahil para makabawi kay Alaric ay dinala ko ito sa kinaayawan nito. Naalala ko ang sinabi ni Nailanin na pihikan ng lalaki sa pagkain. Why did you bring me here? Street foods? You sure malinis rito? Never akong kumain ng ganito. Malinis dito. Tipid kong sagot. And how do you say so? Halos pabulong na sabi nito. Dahil hindi naman sila magbebenta ng marumi. At isa pa, kung marumi, bakit maraming bumibili? Patanong kong sabi at kumuha ng 2 cup para sa aming dalawa. Ibinigay ko ang isa kay Alaric. Nagsimula akong tumusok ng fishball, kikiam, hotdog at kwek-kwek. At dahil puno na ay kumuha pa ako ng isang baso. At doon inilagay ang iba ko pang gusto. Nang matapos ay saka ko nilingon si Alaric. Oh, ba't tulalakar yan? Tumuhog ka rin ng sayo, hindi lalapit ang pagkain. How? Baka matalsikan ako ng mantika. You see nasa kawali pa pero kumukuha ka na. Reklamo nitong sabi sa akin na ikinalukot ng mukha ko. Tss, hawakan mo nga itong akin at kukuhanan kita. Sabi ko't ibinigay ang hawak sa kinuha ang lalagyan ni Alaric. Akong nahihiya dahil may nakakarinig sa usapan namin. Nang matapos kaming kumuha ng pagkain, ay saka kami umupo sa bench na nasa hindi kalayuan. Tell me, you bring me here para malibre kita. Pang-aakusa sa akin ni Alaric. Inosente ko naman itong tiningnan. Hindi sagot ko at isinubo ang kwek-kwek. Seriously? Paano ko to kakainin? Problemadong tanong ni Alaric habang lukot ang mukha. Ibuka mo ang bibig mo at ipasok mo. Saka nguyain, senyorito. Sabi ko, animong iyon ang sagot sa problema ng buong bansa. Ilang linggo na rin ang lumipas. Masasabi kong sa bawat araw ng mga linggong yun ay mas naging malapit kami ni Alaric. Kahit ilang beses kong sabihin na ayaw kong ma-attach dito ay ganun pa rin ang nangyayari. Napalapit na ang loob ko sa lalaki. Megan, mabutit maaga ka. I want you to clean my grandson's room. Pagpasok ko pa lamang sa loob ng mansyon ay si senyora na agad ang bumungad sa akin. At ito ang sinabi. Po, baka nandun pa po sa loob si senyorito? Tanong ko. Maaga siyang umalis, don't you worry. May ngiti sa labing sagot ng senyora. O sige po. Tipid kong sagot bago tumango. Napakunot ang noo ko dahil sa kakaibang kirot na naramdaman sa aking dibdib. Ano na naman ba to? Pagtatanong ko sa sarili at bahagyang hinampas ang dibdib. Nang buksan ko ang pinto ay sumalubong sa akin ang panlalakit natural na amoy ni Alaric. Ang damuhong yun, bigla-biglang umaalis ang walang pasabi. Sabi ni, paasa lang eh. Mapait akong napangiti sa kawalan. Sa hindi maipaliwanag na dahilan ay nasasaktan ako sa isiping umalis ito nang hindi man lang nagsasabi. Pero sino ba naman kasi ako para pagpaalaman niya? Muli kong pagkausap sa sarili at natawa ng pagak. Alaric's point of view. Around 4 a.m. ay umalis na ako patungong Maynila. Dahil sa ibinalita sa akin ni Jace kagabi ay kailangan kong bumalik sa lalong madaling panahon. Sa kumpanya agad ako dumiretso nang makarating. Good morning sir, welcome back. Nakangiting bungad sa akin ang sekretarya kong si Jace. Thanks, now what's the problem? Seryoso at walang emosyong tanong ko. Isinantabi ko muna ang ugaling bully, pasaway, inosente at palaging nakangiti kapag si Megan ang kaharap. Ang ibang investors ay nag-pull out ng shares dahil sa kabilang kumpanya na raw sila mag-i-invest. Sagot sa akin ng sekretarya. Nagkasalubong ang kilay ko't napahilot sa sentido. And why? Dahil mas doble daw ang taas na pabalik sa kanila kesa sa kumpanya mo, boss. Muling sagot nito sa akin. Napabuntong hininga ako at sumandal sa kinauupuan. I have to make a better and wise plan. Sabi ko sa sarili nang makaalis sa Jace. Mabilis na lumipas ang araw at 2 araw na rin ang lumipas simula nang umalis ako ng hasyenda para bumalik sa Maynila. Para asikasuhin ang mga problema. At para bang may kulang sa akin na siyang naiwan ko sa hasyenda. Sir, may problema po ba? May nag-send po ba ng death threat? Sunod-sunod na tanong ni Jay sa akin. Nothing.
May iniisip lang ako. Tugon ko. Babae po ba yan, boss? Nakikichismis na tanong nito sa akin. Yeah, patanong na sagot ko. Umalis ako na hindi nagpapaalam because of a sudden problem here in the company. And she's been occupying my mind. Iritabling dugtong ko. You're in danger, boss. Natatawang komento ni Jay sa akin. Solusyonado naman ang problema sa kumpanya. You should go back there. Hindi pa rin ligtas ang buhay mo dahil may banta ka pa rin. Jace, tell me, why do I have these strange feelings every time she's around? Kapag nandyan siya, malakas ang tibok ng puso ko. Pwede mo bang ipaliwanag yun sa akin? Naguguluhang tanong ko sa lalaki. Oh, boss, coming that from you? Cheesy! Natatawang komento ni Jace. Hindi ko lang ito basta sekretarya. Kaibigan ko na rin to. Kaya magaan ang loob ko at magaan ang loob niya na nagkakausap kami ng ganitong paraan. Sagutin mo na lang. Inis na sabi ko't uminom sa basong may lamang whiskey. First of all, boss, in love ka sa taong yan. Pero para makamake sure ka, bakit hindi mo itest ang sarili mo para ikaw mismong makaalam? Sagot at question nito sa akin. And how? Mismo na ba siya, boss? Ngayon mo lang ba naramdaman ang ganyang pakiramdam? Sa kanya lang? Siya ang laging laman ng isip mo. Sunod-sunod na tanong sa akin ito. Yes, yes, and yes. Nanghihinang sagot ko. Lagot ka, boss. Nangingiting sagot sa akin ng sekretary. Kailangan mo nang umuwi kung ganun. Nito na siyang gagawin ko. Malalim ng gabi nang makauwi ako sa asyenda ng aking lola. Dim lights ang bumungad sa akin pagpasok sa loob ng mansyon. Tahimik at halatang tulog na ang lahat. Dumako ang tingin ko sa mahabang sofa na nasa living room. Parang tinambol ang dibdib ko nang makilala kung sinong mahimbing na natutulog rito. Megan. Mahinang banggit ko sa pangalan ng taong mahimbing ang tulog. Yumuko ako't pinantayan ng natutulog na dalaga. Kapag tulog ka, napakaamo ng mukha mo. Mahinang komento ko't itinabi ang ilang hibla ng buhok niya na humaharang sa maganda nitong mukha. You make my heart beats fast like crazy. Nakakabingi ang ingay ng tibok nito. Mahinang pagkausap kong muli sa natutulog na si Megan. Napabuntong hininga ako at nang mapatingin ako sa mata nito ay halos lumabas ang puso ko sa ribcage dahil nagmulat ang mga mata ni Megan. Huwag kang kumakausap ng natutulog, senyorito. Mahina at paos na boses na sabi ni Megan sa akin. Narinig mo? Kabadong tanong ko. Siyempre po. Ang ingay mo kaya? Ismid ni Megan at bumangon. Why are you here? Tanong ko sa kanya. Sa pagkakaalala ko ay umuwi siya. Dito ho ako pinatulog ng senyora sa mansyon. Sa maid's room sana ho ako matutulog, ang kaso nagsisihilikan ng mga matatanda. Kaya't naisipan kong dito na lang sa sala. Seryosong sagot ni Megan sa akin. Tipid na tugon ko at tumabi ng upo sa sofa. Napagod ako sa biyahe. Pagtatapat ko. Di pahinga ka. Hindi naman na nito napigilang magsungit sa akin at sagutin ako ng pabalang. Okay. Ngumiti ako bago humiga sa lap ni Megan na siyang ikinagulat nito. Ano ba? Sabi ko sa kwarto ka magpahinga. Bakit dito? Pumangon ka at baka may makakita. Kung ano pang isipin? Nagpapanik na sabi ni Megan. Ang cool at masungit na auray na wala. Anong iisipin? Nakakalokong tanong ko. Na baka nilalandi kong unggoy. Iwas tinging tugon ni Megan. Agad naman akong napabangon at matalim siyang tinignan. Seriously? Do I look unggoy to you? Masyado akong gwapo at hindi ako papasa sa pagiging unggoy. Inis na sabi ko at muling ginawang una ng kandungan ni Megan. Tss! Aalis ka't biglang babalik na parang wala lang. Mahinang palatak ni Megan. Sapat para marinig ko. Para bang may pagtatampo sa boses nito. I'm sorry, hindi na ako aalis. Masuyong sabi ko.
Natigilan naman to sa sinabi ko. Megan's point of view. Kalaunan ay narinig ko na ang malalim na paghinga nito. Hudyat na nakatulog na. Napakarupok ko talaga. Simpleng hindi na ako aalis ay tumiklop agad ako. Buti bumalik ka. Mahinang boses ko na sabi bago sinuklay ang buhok ni Alaric gamit ang sariling mga daliri. Hanggang sa maging ako ay tuluyan na ring hilahin ng antok. Kinaumagahan ay naalimpungatan ako dahil sa sinag ng araw na tumatama sa aking mukha at dahil na rin sa pakiramdam na may mga matang nakatitig sa akin. Napatili ako dahil sa gulat nang iminulat ko ang aking mga mata ay si Alaric na walang suot ng pang-itaas habang nakatitig sa akin ng bumungad. Ano ba yan? Magdamit ka nga! Umagang-umaga, senyorito! Tili ko at napatakip sa mga mata. Hey, huwag kang sumigaw! Sita sa akin ni Alaric. Teka nga, ang pagkakatanda ko nasa sala tayo at ginawa mong unan yung lap ko. Saka ka nakatulog at pagkatapos nakatulog na rin ako. So bakit tayo nasa kwarto mo? May ginawa ka ba sa akin? Nag-hysterical na tanong ko. What the heck? Of course not! Malamok sa ibaba. At baka may makakita sa atin, sabi mo. Kaya nang maalimpungatan ako, dinala kita rito sa kwarto ko. And we sleep peacefully besides each other. OA na pagkukwento ni Alaric. Napaiwas ako ng tingin. Tss! Ge, basta't magdamit ka na, senyorito. Nauna akong lumabas ng kwarto at naiwan sa kwarto si Alaric na siyang ipinagpapasalamat ko. Palihim akong bumaba ng hagdan at tumungong kusina. Mabuti naman at nandito ka na. Halos mapatalon ako sa gulat nang makita ko si Nailani na abala sa pagprepara ng mga dadalhin namin. Ano pa pong gagawin? Alanganing tanong ko. Dalhin itong mga inayos ko sa sasakyan, sabi naman ni Nailani. Sinunod ko naman agad ang utos ng matanda. Lahat ng kaya kong dalhin ay dinala ko na sa van at inayos naman ng mga katulong sa tamang pwesto. Lahat pala'y handa na. Nailani, nakita niyo po ba ang bag ko? Tanong ko nang makita ang matanda. Nando doon ang mga gagamitin kong damit na dala ko kahapon. Oo, nasa loob na ng sasakyan. Sagot sa akin ng matanda at sumakay na sa loob. Hindi pa ako kumakain, nagsisipilyo at nagpapalit. Mahinang pagkausap ko sa sarili. Natigilan ako nang may marinig na mahinang tawa at umakbay sa akin. Pwede ka namang kumain sa daan. Let's go! Mauhuli tayo. Kanina pa nandun sila mamita. Hindi pa man ako nakakabawi sa gulat dahil sa sinabi ni Alaric ay hinila na ako nito at ipinasok sa loob ng sasakyan. Paano mo nalaman? Tanong ko rito. Wala ka ng ilang araw . Paano mo nalaman ang plano ni Senyora na magkakaroon tayo ng outing? Of course I know. Dahil ako ang nakaisip. Sagot ni Alaric at kinindatan ako. Dahilan para maghumilintado ang puso ko. Natigilan ako nang may kuhanin si Alaric sa backseat at saka ibinigay sa akin. Pwede kang kumain habang nagdadrive ako. Medyo malayo ang biyahe. Ha? Lutang na tanong ko habang hawak ang paper bag na may lamang pagkain. Nakangiti si Alaric at mahinang pinitik ang noo ko. I said, eat. Anito bago binuhay ang makina ng sasakyan at nagmaneho pasunod sa van. Inabot ng 2 hours mahigit ang biyahe bago namin narating ang beach resort. Nang huminto ang sasakyan ay agad kong binuksan ang pinto ng kotse at saka nagduwal. Naramdaman kong may humagod sa aking likod. Don't tell me buntis ka kagad. Kagabi lang natin ginawa . Nakakalokong sabi ni Alaric sa akin nang matapos akong sumuka. May sira na ata ulo mo, senyorito . Ano bang pinagsasabi mo? Matalim na tingin na ipinukol ko dito bago tinanggap ang water bottle na ibinibigay ni Alaric. Napag-alaman ko na ang private resort pala nito ay pagmamay-ari ni Alaric, isa sa properties na binili nito. Ang ganda! Bulalas ko habang naiwan ng tingin sa paligid. White sands, blue clear water, at mga cottage sa paligid. May iba't iba pang disenyo na mas nagpapaganda. May swimming pool din sa ibang parte,
At may hotel na pwedeng tuluyan ng mga papasyal na gustong manatili. Una naming nilagay ang mga gamit sa cottage. Meron na ring nakahandang pagkain para sa amin. Kumain na muna tayo bago nyo sulitin ang saglit na bakasyon. Masayang anunsyo ng senyora na siyang nakaupo ngayon sa unahan. Nang matapos kaming kumain, ay saka agad kaming nagtungo sa kanya-kanyang magiging mga silid sa hotel para magbihis ng aming nais suotin. Saglit lang! Sigaw ko para marinig ng nasa labas. Nasa kwarto ako na nakalaan para sa akin at dito ako nagbibihis. Inis kong binuksan ang pinto nang matapos. Isa pang katok mo! Ikaw ang kakatukin ko, senyorito! Magalang ngunit may pagkasarkastiko kong sabing pagbubukas ng pinto. Akmang kakatok pa si Alaric ngunit dahil binuksan ko ng pinto, ay naiwan to sa ere. Oh, sorry. Tapos ka na? Tanong nito pagkatapos ay sinipat ang kabuuan ko. Huwag kang ang tumingin, senyorito. Sita ko. Dapat nagpajama ka na lang. Inis na sabi nito at nag-iwas ng tingin. Napailing na lang ako. Ayos naman ang suot kong surfing suit swimwear ah. Long sleeve ang pang itaas at short naman ang kapares nito sa pang ibaba. Kulay itim to at ang long sleeve swimsuit na suot niya ay may zipper sa gitna. Huwag ka nang sumimangot, ayos na yan. Nakaiwas pa ring tinging sabi ni Alaric at hinila na ako palabas ng room. Habang naglalakad kami sa dalampasigan ay hindi ko maiwasang mapareklamo. Nandito tayo para mag-swimming pero bakit nandito lang tayo sa tabi? Takang ko kasama si Alaric. Masyado pang mainit, masakit sa balat. Libutin muna natin ang resort. Let's go! Sabi nito. Hinila na naman ako. Hoy, senyorito! Ikaw napapansin ko nasasanay ka na sa paghila sa akin ha? Asik ko ngunit walang paki si Alaric. Naging tahimik kaming pareho habang naglalakad. Have you ever fallen in love, Megan? Nasubukan mo na bang magka-boyfriend o ma-in love? Seryosong tanong sa akin ni Alaric kalaunan. Hindi pa noon. Tipid kong sagot at bahagyang sinipa ang shell na naapakan na dahil sa biglaang paghinto namin. And now? Hindi ko pa sigurado. Alanganing sagot ko kay Alaric. How? Why? Punong-puno ng kuryosidad na tanong ni Alaric sa akin. Kasi pag nandyan siya parang may saltik yung puso ko. Kung makatibok ng mabilis, akala mo, inape. Tapos sa maiksing panahong magkasama kami, kahit anong pigil kong ma-attach nangyayari pa din. At nung iniwan niya ako, ewan ko ba sa isiping umalis ang tukmol na yun nang hindi nagpapaalam. Medyo sumakit yung dibdib ko. Akala mo naman tinutusok ng karayom. Higit sa lahat namiss ko siya. Parang nagsusumbong na sabi ko sa kanya. Para sa akin ba yung nararamdaman mo? Ako ang tinutukoy mo? Hindi makapaniwalang tanong sa akin ng lalaki. Hindi naman ako makatingin dito. Iwas tingin lang ang ginagawa ko upang hindi makasalubong ang mga titig nito. Silence means yes. The way you say it, parang hindi mo kaharap ang tinutukoy mo. Malawak ang ngiting sabi nito. At baka sa gwapong mukha nito na hindi makapaniwala. Kalimutan mo na lang. Nahihiyang sagot ko. Damn! Paano ko makakalimutan yun? This is the most memorable day of my life. Nag-confess ka sa akin. How about me? Hahayaan kitang ikaw lang? At ako, kikimkimin ko lang? That's unfair. Hayaan mo rin akong sabihin ang side ko. Parang nilokong sabi ni Alaric sa akin. Napailing ako at hindi maiwasang mamula. Nasa parteng gitna kami ng dalampasigan. Bahagyang naaabot kami ng tubig dagat. My feelings are also the same with you. Ganon din ang nararamdaman ko para sa'yo. Paano mo nagawa yun? Hindi ka nga pasok sa standards ko I've been dating girls na sexy at may class ang dating. I didn't expect na mahuhulog ako sa isang babaeng. Akala mo lalaki kung makapagsalita. You made me fall in your own way. Nahulog ako nang hindi ko namamalayan. Malamlam ang mga matang nakatitig sa Alaric sa mga mata ko na para bang pinapakita nito ang sinseridad nito. Napaatras ako dahil hindi makapaniwala. Hindi ko alam kung anong sasabihin.
Bakit? Tanging nasabi ko. Nagkibit balikat lamang si Alaric. Hindi ko rin alam kung bakit. Sagot nito at bigla akong kinabig para yakapin. I like you, Megan. And I love you simula nang tumibok ang puso ko ng kakaiba na. Tanging sa'yo lang nangyayari. Marahang sabi ni Alaric sa akin habang mahigpit ang yakap. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Natatakot akong baka sa huli pinapaasa mo lang ako. Ikaw mismo nagsabi sa akin. Hindi ka nag-girlfriend at hanggang flings ka lang. Seryosong tugon ko nang maghiwalay kami sa yakap. It's okay, but let me prove it to you. Hayaan mo lang akong iparamdam sa'yo hanggang sa matanggap mo na't pagkatiwalaan ako. Seryoso ngunit magaang nasabi ni Alaric sa akin. Huwag kang ma-pressure. Sa ngayon, enjoyin muna natin to. Dahil sa sinabi nito ay napangiti ako. Thank you. Sabi ko at ako na mismo ang nanguyod kay Alaric para magpatuloy kami sa pamamasyal. Nang sumapit ang gabi ay nakapalibot kaming lahat sa bonfire. Kahit ang senyora ay kasama rin. Apo, magtapat ka nga sa akin. Ano bang meron sa inyo ni Megan? I keep looking at the both of you. Napapansin kong malapit kayo. Diretsahang sabi ng senyora kay Alaric. Animong wala ako sa kanilang tabi. At ang iba pang katiwala na kasama namin sa outing. Mamita, I like her. At kung papayag siya, liligawan ko siya. Nakangiti namang tugon ni Alaric sa lola niyang ikinapula ng buong mukha ko. Dahil na rin sa nanunudyong tinginan sa akin ng mga kasama. Oh, is that so? Walang problema yun sa akin. Pero you should ask her parents' permission first. Sagot naman ng matanda at doon na ako sumingit sa usapan. Dahil hindi na ako makatiis. Senyora, hindi po siya makakahingi ng permiso dahil wala na po ang parents ko. Nakangiwing singit ko dahilan para bumaling ang atensyon sa akin ng senyora. Kahit na, dandalawin niyo ang puntod nila or else silang dadalaw sa apo kong si Alaric. Nakakalokong sagot ng senyora na ikinatawa ng mga kasama namin. Mamita, huwag kang magbiro ng ganyan. Pigil ni Alaric sa lola na lalong ikinatawa ng lahat. Kasama na ako dahil hindi maipinta ang mukha ng lalaki sa kaba. Ang mga matatanda ay nauna nang pumunta sa hotel para matulog sa room na nakalaan para sa kanila. Maging ang senyora ay umalis na rin para makapagpahinga. Bukas ng umaga ay uuwi na rin kami. Alaric, tawag ko sa lalaki at bahagyang hinilang laylayan ng white plain t-shirt nito. Baling nito sa akin. Gusto kong sabihin na handa akong tanggapin ka at pagkatiwalaan. Huwag mo sanang sisirain. Marahang sabi ko sa kanya bago napatingin sa buwan na magiging saksi ng maayos kong pagtatapat kay Alaric. Thank you, love. Bariton ng boses na sabi ni Alaric at ipinalibot ang braso sa aking bewang. Hindi ko pa nasusubukan pumasok sa relasyon. Hindi ko pa nasusubukang umamin at magkagusto ng ganito dahil buong buhay ko, nakatutok lang ako sa kung papaano kong bubuhayin ang sarili ko. Nakayukong sabi ko. Kaya, wag mo na akong ligawan. Bahagya akong nahiya nang sabihin yon. Dahil gusto kong maging tayo na habang mas kinikilalang isa't isa. Dugtong ko at sinalubong ang mga mata ni Alaric. Oh, what a brave you are. Anito't hinawakan ng bato ko bago lumapit sa akin para gawaran ng halik ang mga labi ko. Para akong estatwa sa nangyari dahil natulala ako. Nagising lang ako nang marinig ang tawa ni Alaric. Ang bilis mo naman. Iiling-iling kong sabi. Bakit pa patatagalin kung hindi mo rin lang ako pinanligaw? Malokong sabi nito na ikinaiwas ko ng tingin. Magkaiba naman yun. Iwas ang tinging sabi ko. Pareho kaming natahimik habang nakatitig sa buwan. Nasaksi sa kalandiang may pagmamahalang nagaganap sa pagitan namin. Alaric, muli kong tawag sa pangalan nito. Tugon naman ito at nilingon ako. Walang pag-aalinlangang tinawid kong pagitan namin at sinakop ang labi ng lalaki na nagulat sa ginawa ko. Quits na tayo. Nakangising sabi ko sa tulalang si Alaric. I love you too.
Ngingiti-ngiting sabi ko at nagulat nang biglang mahimatay ang lalaki. Alaric's point of view. 1 linggo na rin ang lumipas simula nang mag-outing kami. Masaya ako at magandang kinalabasan nun. Masayang umaga ko dahil after kong mag-jogging sa asyenda, ay saka naman ako umalis para bumili ng bulaklak para sa babaeng mahal ko na si Megan. Para sa akin ba yan, Apo? Tanong ni Lola sa akin nang makarating sa mansyon. Nakangiti naman akong umiling. No, Mamita. This is for my girl. Marami ka namang flowers sa garden, di ba? Sumimangot naman ang matanda sa akin. Si Megan ang nagtanim ng mga yon para sa akin. So unfair, Apo. Magseselos na si Mamita mo. Malungkot na sabi ng matanda na ikinatawa ko na lang. Okay, sasabihan ko na lang ang driver na bilhan ka. Sabi ko para hindi na magtampong matanda. Wag na. Anyway, don't hurt Megan. Espesyal siya sa akin. Tatanggalan kita ng mana kapag nalaman kong sinaktan mo siya. Banta sa akin ni Lola na siyang ikinatawa ko lang dahil hindi ko magagawang saktan ng babaeng yun. Wala po akong plano, Mamita. I won't leave and hurt her. Hindi ako mapakali dahil 11 AM na ngunit hindi pa rin pumupunta sa mansyon si Megan. Kapag naman nalilate ito ay hanggang 9 lang. Hey, calm down, Apo. Baka nasa bahay lang yon. Gusto mo bang pasamahan kita para puntahan siya sa bahay niya? Kalmadong question sa akin ni Lola. Yes, Mamita. Please. Pakikiusap ko. Nag-aalala ko eh. I have a bad feeling about this. Wag naman sana akong nasundan. What do you mean, Apo? Seryosong tanong sa akin ni Lola. Nagpunta po ako dito hindi para magbakasyon, kung hindi para taguan ang nagbibigay ng death threat sa akin. I'm sorry, Grandma. Sabi ko't napayuko. Akala ko hupa ako kapag umalis ako. Kagaya ng sinabi ni Lola, ay sinamahan ako ng driver para puntahan kung saan ang bahay ni Megan. Ngunit walang Megan ang nadatnan sa loob ng bahay. Makalat at sira-sirang gamit ang nadatnan. Natigilan ako nang makita ang kulay itim na sobre. Agad ko itong kinuha at binuksan. Hindi ka makakataka sa akin. Alaric Vargas. You can run but you can't hide from me. Pinapasabi nga pala ng babae mo ang goodbye. Nakasulat gamit ang pulang tinta. Kaba, galit, pagtataka at labis na pag-aalala ang agad kong naramdaman. Nang makabalik ako sa asyenda, ay ipinatawag ko ang mga tauhan at inutusang hanapin si Megan. Huwag kayong babalik ng walang balita. Galit kong sabi sa mga tauhan ko bago binalikan si Jace na nasa kabilang linya na. Jace, anong update? Na-trace ba? Seryosong tanong ko habang kinakabahan. Mayroong nag-send ng message sa akin kanina kasama ang litrato ni Megan habang nakatali. Ginamit ko ito para malocate ang location ng nag-send. Calm down, Apo. Mahahanap din natin siya. Pagpapagaan ng loob sa akin ni Lola ngunit hindi iyon nakakatulong. Mamita, I can't calm down knowing na nasa panganib siya ng dahil sa akin. Nag-hysterical kong sabi. Jace, tell me, is there any update? Na-locate na ba? Pasensya na boss pero wala pa eh. Tatawag ako kapag meron na. Tugon ang nasa kabilang linya. Halos iba to kong cellphone sa inis at galit. Pakiramdam ko ay napakabagal kumilos ng lahat. Mamita, kailangan kong mahanap siya sa lalong madaling panahon. At kung sino mang may pakana nito, he or she better be ready. Nagbabantang sabi ko habang matatalim ang mga matang nakatingin sa kawalan. After 30 minutes, ay muling tumawag si Jace sa akin. Boss, nahanap ng location. Isesend ko sa'yo. Bungad nito at agad pinatay ang tawag. Mabilis ang tibok ng puso kong binuksan ang message sa akin. At nang mabasay agad akong lumabas ng mansyon at sumakay sa sasakyan. Jace, tell the police and my men na pumunta rin sa location na ibinigay mo. Utos ko habang nagmamaneho patungo sa lugar kung asaan si Megan. Wait for me, love. Pagkausap ko sa sarili gamit ang nakikiusap na boses habang mabilis na nagmamaneho. Nang makarating sa location na sinenday, agad akong bumaba ng sasakyan dahil alam kong nakaposisyon na ang mga tauhan ko at ang mga pulis ay nakamasid lamang. Isang abandonadong gusali ang hideout. Paulit-ulit kong dinarasal na sana walang masamang mangyari kay Megan.
Patuloy ako sa paglalakad at natigil lang nang may marinig na nag-uusap. Agad akong nagtago upang hindi makita. Ang ganda ng pinakidnap ni boss. Medyo maangas nga lang. Akala mo lalaki. Sabi ng isang lalaki sa kasama nito. Oo nga eh. Maganda rin naman si boss. May sayad nga lang sa utak. Tugon ng kasama at umalis na. Napakunot ang noo ko. So it means babae ang may pakana. Natigilan ako nang maramdaman ang vibrate ng phone ko. Boss, nalaman ko na ang mastermind ng mga pagbabanta at pagkidnap kay Ma'am Megan ay walang iba kundi ang ex mong si Ma'am Amanda. Message ni Jay sa akin na ikinaigting ng aking pangasagalit. Megan's point of view. Hindi ko maiwasang hindi mairita sa babaeng walang ginawa kung hindi ang kumuda ng kumuda patungkol daw sa relasyon nito kay Alaric. Mas maganda ako sa'yo at hindi ko alam kung ano bang nakita niya. Tama lang na ipinakidnap kita para maalis ka na sa landas namin ni Alaric. Mala-impaktang tumawa ang babae na siyang ikinainis ko lalo. Hindi ko magawang matakot dahil mas lamang ang inis ko rito. Baliw! Mahinang ismid ko. Anong sabi mo? Asik sa akin ng babae na napag-alaman kong si Amanda, ang ex ni Alaric. Nasa tingin ko ay may Celtic na. Aray! Reklamo ko nang sabunutan niya ako. Kanina pa ito nananakit sa akin eh. Peste kang bruha ka sa oras na makawala ko rito. Ibabalik ko lahat ng pananakit mo sa akin. Gigil kong sabi. Una, binuhusan ako ng malamig na tubig para magising. Pagkatapos ay pinaghahampas ako dahil sa utos ng bruha. Kung makakawala ka. Anito at tumawa na naman. Kung hindi ka sana lumapit kay Alaric, wala ka sa posisyong ito. At masaya kaming nagsasama. O ang kaso, epal ka. Hindi po mapatol sa isang baliw si Alaric. Mapanoy ang sabi ko bagong umisi. Akmang sasampalin ako ng babae nang may baritonong boses na nagsalita. Hurt her and you'll die. May pagbabanta sa boses na sabi ng pamilyar sa akin. Agad akong nabuhayan ng loob nang makita ang lalaking kanina ko pang hinihintay. Si Alaric. Oo, my dear Alaric is here. Namiss mo ba ako, sweetheart? Matamis at matinis na boses na sabi ng babaeng si Amanda nang makabawi sa pagkagulat. Hindi ako nagpunta dito para sa'yo. Pakawalan mo si Megan. Itigil mo ng kabaliwang to, Amanda. Galit na sabi ni Alaric. Imbis na hanapin kung sinong nagpapadala ng mga death threats mo, you hide. Naghanap ka pa ng babae. And now you want me to listen to you? No way! Sigaw ng babae at tinutukan ako ng baril. Nagsilabasa ng mga sandamakmak na tauhan ng babae at itinutok ang baril kay Alaric. Kung ayaw mo sa akin, mas mabuti pang sabay kayong mawala sa landas ko. In your dreams. Nakangisi at nakakatakot na sabi ni Alaric. Ngayon ko lang to nakitang ganito. Ang baril ng mga tauhan na kaninang nakatutok sa kanya ay inilipat na kay Amanda. Ang mga tauhang ito ay hindi pala tauhan ng babae. Kung hindi tauhan ni Alaric, nakala ng babae ay sa kanya dahil nakasibilyan. Alaric's point of view. Ang hindi alam ni Amanda ay kanina pa napatumba ng mga tauhan ko ang tauhan niya. Nang mahuli ng mga pulis ang babae ay nag-aalala kong nilapitan si Megan. Tinakot mo ko, love. Ngumiti ng masuyo sa akin si Megan. Patanggal muna nitong tali sa kamay ko. Tugon niya na agad ko namang sinunod. Ngunit laking gulat ko nang maalis ang tali dahil agad ako nitong sinampal na ikinaatras ko. Para saan yun, love? Gulat na tanong ko habang sapu-sapu ang pisnging sinampal ni Megan. Para yan sa sinabi mong wala ka pang nagiging girlfriend at para din sa mga ginawa niyo ng Amanda na yon nung kayo pa. Nanlilisik ang mga matang sabi ni Megan sa akin. Hindi nito alintana ang mga sugat na natamo sa babae kanina. Nanlalambing naman akong yumakap sa kanya. Love, I'm sorry pero dati na yon. And besides, malinaw ang usapan namin na no serious relationship. Umismid lang si Megan at nag-iwas ng tingin. Look at me, Megan. Pinag-alala mo ko ng sobra. May pagsusumamo sa boses na sabi ko sa kanya na siyang ikinatingin niya sa akin.
I'm sorry. Marahang sabi ni Megan at dinampian ako ng halik sa labi na ikinatigil ko. Hanggang ngayon ay nabibigla pa rin ako kapag ganitong sweet siya. Gusto na kitang pakasalan para wala ka ng kawala. Pwede ba yun? Inosenteng tanong ko ngunit may kakaibang kislap ang mga mata. Natawa naman si Megan. Oo naman. Gusto mo kahit ngayon eh. Okay, sabi ko. Ngunit ang pagpiprepare sa kasal ay matagal dahil gusto ko ng engrandeng kasal para sa babaeng mahal ko. Just kidding, soon my love. Naging mabilis ang pangyayari kagaya ng kung paano kaming nahulog at mahalin ng isa't isa. 1 taon nang lumipas at ang araw na pinakahihintay namin ay dumating na. Nagsimula ang seremonya ng kasal hanggang anunsyo ng pari ang pinakahihintay naming dalawa. You may now kiss the bride. Pagkasabi ng pari ay agad kong tinanggal ang belo nito at agad na pinaglapat ang aming mga labi. I pronounce you as husband and wife. Nagkatitigan kami sa mga mata. Ngumiti ako ngunit ngiwi ang naging tugon ni Megan na ipinagtaka ko. Manganganak na yata ako, love. Nanghihinang sabi ni Megan sa akin. Agad akong namutla dahil sa sinabi niya. Manganganak ka na? Aligagang tanong ko na napalakas. Oo, piste ka. Bakit ngayon mo pa kasi napili kung kailan kabuanan ko na eh? Asik ni Megan ngunit agad ring napawi at sunod-sunod nang napadaing. Nang mapayuko ito ay nakita nitong basa na ang suot na gown. Pumutok na yung panubigan ko! Sigaw nito sa akin na ikinagising ko sa pagkatulala. Everyone, manganganak na ang misis ko! Anunsyo ko sa lahat dahilan para halos suntukin ako ni Megan. Mami, mamita, get ready na po yung gamit ni baby. Pagkatapos kong bilhin ng magulang ay agad ko namang binuhat si Megan in a bridal way. Gusto ko itang buhatin ng ganito para sa honeymoon natin. Hindi ko alam na bubuhatin pala kita ng ganito patungong delivery room. Huling sabi ko bago halos patakbong lumabas ng simbahan habang maingat siyang binuhat. Megan's point of view. Napangiti ako sa pagitan ng paghilab ng aking tiyan. Masaya ako dahil ito ang naging asawa ko at ngayon ay magkakaroon na kami ng anak na bunga ng aming pagmamahalan. Agad akong inihiga ni Alaric sa stretcher nang makarating kami sa ospital. Hindi ka na makakalapit sa akin, Alaric Vargas! Sigaw ko habang mahigpit na nakakapit sa kamay nito. Pareho kaming tagaktak ng pawis. Yes, love. I'm sorry. Hindi na kita bubuntisin. Naiiyak na tugon ni Alaric at huminto sila sa pagtulak ng stretcher nang nasa tapat na kami ng delivery room. Sir, hanggang dito na lang po muna kayo. Pigil kay Alaric ng doktor. Love, I'm sorry hindi kita masasamahan sa loob eh. Pero hihintayin kita rito ha. Please be strong for her baby. Masuyong sabi ni Alaric at paulit-ulit akong hinalikan sa noo at labi. Nakakatawa lang na ngayong araw napili ng anak naming lumabas sa mismong araw ng kasal naming mag-asawa. I love you so much, love. Pahuling sabi nito bago ako tuluyang maipasok sa loob ng delivery room. Alaric's point of view. Nangihina akong napaupo sa upuang nasa tapat ng delivery room. Paulit-ulit kong ipinagdarasal na sana maging ligtas ang mag-ina ko. Mabuti na lang ay dumating na rin ang mga magulang ko kasama si Mamita. Dala-dala ng mga ito ang gamit ng asawa ko at ng baby namin. I'm worried. Nababahalang sabi ko sa pamilya. Ngumiti ang daddy ko at tinapik ako sa balikat. That's normal. Nang ipinanganak ka ng mami mo ay nag-alala rin ako. Ipagdasal mo na lang ang safe delivery ng asawa mo sa anak ninyo. Kahit papano'y gumaan ang loob ko sa sinabi ni dad. Lumipas ang halos mahigit 3 oras ay saka lamang lumabas ang doktor. Halos matumba ako nang tumayo para salubungin ang doktor. Kamusta sila, Dok? Safe ba sila? Nag-aalalang tanong ko sa doktor. At nang ngumiti ang doktor ay doon lang gumaan ang pakiramdam ko. Safe ang mag-ina mo, mister. Wala kang dapat ikabahala. Amin ang isang pares ng damit ni baby. Pagkatapos ay ililipat na namin ang misis mo sa private room. At isusunod namin ang anak ninyo. Naluluha akong nakatitig sa aking mag-ina na mahimbing ang tulog. Bahagya akong hinaplos ang maliit na mukha ng aking anak. Kamukhang kamukha nito si Megan. Hi baby ko, ako ang daddy mo.
Nakangiti kong sabi sa anak nang magmulat ito ng mga mata. Ngunit agad akong natigilan nang bigla itong umatungol sa pag-iyak. Dahilan para magising si Megan. Anong ginawa mo sa anak ko? Paos ngunit may diing tanong sa akin ng kagigising lang na si Megan. Love, hindi sa ganun. Kinakabahang sabi ko nang makitang nanlilisik na mga mata ng asawa ko. At kahit madalas ay aso't pusa kaming mag-asawa at laging may giyera sa pagitan namin, hindi pa rin nawawala ang pagmamahal namin para sa isa't isa. Sino bang mag-aakala na ang hasyenderang si Megan ay makakatuluyan ng bilyonaryong si Alaric? Patunay lang na kung kayo ay kayo talaga at hindi hadlang kung langit at lupa pa kayo. Mahal kita kahit ganito tayo. Nangingiting sabi ni Megan at natawa. Mahal din kita at ni baby kahit ganyan kayo sa akin. Naluluhang tugon ko. Ang dating ako na napunta sa maling tao ay nahanap na ang tamang tao para sa akin. At si Megan na dating ayaw ma-attach sa takot na magmahal ay ngayon ay panghabang buhay nang nakatali sa pagmamahal. Natutunan kong lahat ay may nakalaan para sa atin. Matutunan lang nating maghintay para sa tamang panahon. Hindi madaling maghintay at mapunta sa seryosohang relasyon. Ngunit kung pareho kayong matapang na haharapin ang bawat pagsubok sa inyo, ay magiging magaan. At madali nyo itong haharapin ng magkasama, ay mas titibay ang pagsasama nyo at pagmamahal sa isa't isa. Wakas!